5:30 ng hapon. 30 minutos bago magsimula ang dinner service. Sa loob ng kusina ng Lechelle, ang hangin ay amoy reduced balsamic vinegar, truffle oil at takot. Ang Lechelle kitchen ay hindi basta kusina. Isa itong military zone. Ang mga stainless steel counters ay kumikinang na parang mga armas. Ang sahig ay spotless. Ang bawat ladle, tongs at kutsilyo ay nakahanay ng may military precision. Sa isang sulok, nag-uusap ng pabulong ang 2 Filipino staff. Si Rico, ang chef de parte or line cook na laging may baon na chismis at si Angie na inaayos ang kanyang seating plan. Day, good luck sa'yo. Bulong ni Rico habang naghihiwa ng chives ng sobrang bilis. Bad trip ang dragon ngayon. Narinig ko kanina, binulyawan niya yung supplier ng microgreens. Kasi may isang dahon daw na laylay. Isang dahon lang, Day. Muntik nang mag-World War III. Napangisi si Angie. Sus, sanay ako sa dragon, Rico. Yung nanay ko nga, bumubuga ng apoy kapag kulang ang remit ko eh. Ito pa kayang French fry na to? Iba to, Day. Babala ni Rico. Nanlaki ang mata. Si Chef Luke, gwapo yan, oo. Amoy expensive cologne, kahit pawis, oo. Pero ang ugali, naku, daig pa ang menopause. Lahat ng babaeng staff dito umiiyak. Si Marie nga sa pastry, nag-resign nung 1 linggo kasi sinabihan siya ni chef na ang croissant niya daw ay lasang depresyon. Ayun, nag-breakdown. Natawa si Angie. Lasang depresyon? Grabe naman. Kaya galingan mo. Payo ni Rico. Huwag kang papakita ng kahinaan. Once maamoy niya ang takot mo, kakainin ka niya ng buhay. Don't worry, kindat ni Angie. Hindi ako takot sa kanya. Kung siya ang dragon, ako ang... Ano ba pwedeng itapat sa dragon? Shrek? Hirit ni Rico. Gaga, Fiona. Basta, watch and learn. 6:00 ng gabi, pumasok si Chef Luc Dubois sa kusina. Biglang tumahimik ang lahat, pati ang exhaust fan parang nahiya bigla. Luc looked impeccable. Ang kanyang chef's jacket ay puting-puti. Walang kahit anong gusot. Ang kanyang buhok ay nakastyle ng maayos. His presence filled the room. He walked to the pass, ang border sa pagitan ng kusina at dining area, at humarap sa kanyang batalyon. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Sigaw niya. Tonight needs to be flawless. We have the Sheikh's nephew on table 4. We have food critics on table 9. No mistakes. No messy plates. No excuses. Allez. Oui, chef. Oui, chef! Sabay-sabay na sigaw ng staff. Pumasok si Angie sa eksena. Dala niya ang POS machine at ang seating plan. Suot ang kanyang black pencil skirt at crisp white shirt. Naglakad siya papunta sa pass. Ang lakad ni Angie ay hindi lakad ng isang taong takot. Lakad ito ng isang taong survivor. Sa Pinas, nasanay siyang maglakad sa baha, sa lubak, at sa siksikan sa MRT nang naka-heels. Kaya ang paglalakad sa carpeted floor ng Lechelle, piece of cake. She walked with rhythm, chin up, shoulders back, hips swaying naturally because of her heels. Napatingin sa kanya si Luke. Kumunot agad ang noo ng chef. Sa paningin ni Luke, na paranoid at cynical pagdating sa mga babae, hindi lang basta naglalakad si Angie. Para itong rumarampa. Look at her. Isip ni Luke habang pinupunasan ang gilid ng plato. Chin up, chest out, swinging her hips like she is on a catwalk. She thinks she is the queen of Sheba. She is doing this on purpose.
Para kay Luke, ang confidence ni Angie ay papansin dahil sa trauma niya kay Isabel at sa paniniwala niyang lahat ng babae ay obsessed sa kanya dahil successful at mapera siya. Ang interpretasyon niya sa bawat galaw ni Angie ay flirting. She wants me to look. Analysis ni Luke sa utak niya. She's trying to seduce the chef. Classic move. But it will not work. I am a fortress. Lumapit si Angie sa pass. Excuse me, chef? Bati ni Angie ng may professional smile. We are ready to open. 80 covers, 2 VIPs on table 4. The Sheikh's nephew requested the corner table. Tinitigan siya ni Luke. Hindi ito tumingin sa listahan. Tumingin ito sa ngiti ni Angie. Why are you smiling? Sungit ni Luke. Natigilan si Angie. Excuse me? You are smiling too much. Reklamo ni Luke, crossing his arms. It is distracting. This is a high-pressure kitchen, mademoiselle, not a two-space commercial. Stop trying to charm the staff. It will not work on me. Nanlaki ang mata ni Angie. Napatingin siya kay Rico sa likod na nagpipigil ng tawa habang nagbabalat ng patatas. Charm? Sa loob-loob ni Angie. Hala, sira ulo yata to. Ngumingiti lang ako kasi part yun ng trabaho ko. Alangan namang sumimangot ako sa harap ng guest. Ano to, burol? Feelingero ang pota. Pero naalala niya ang payo ni Rico. Huwag papakita ng takot. Imbes na mainis o yumuko, naisip ni Angie ang game plan. Gusto mo ng attitude? Bibigyan kita ng attitude. Mas lalo niyang nilakihan ang ngiti niya. Yung ngiting abot tenga na nakakaasar. Yung ngiting pang Miss Universe. Noted, chef! Sagot ni Angie. Sweet na sweet ang boses pero may diin. I will try to be less charming but it is hard when you are born with it. Maybe I should wear a mask or a paper bag? Sabay hair flip kahit nakaban naman siya. Imaginary hair flip na lang. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa dining area, swaying her hips a little extra just to annoy him. Naiwan si Luke na nakanganga. The audacity. Bulong ni Luke sa sous chef niya. Did you hear that? She's mocking me. She's definitely trying to get my attention. She wants me. Napakamot na lang ng ulo ang sous chef. Chef, I think she just wants to open the doors. No. Iling ni Luke. Naniningkit ang mga mata. She's playing games. Game on, mademoiselle. Let us see who breaks first. Nagsimula na ang service. Naging Tom and Jerry ang eksena sa pass. Ang trabaho ni Angie bilang head waitress ay siguraduhin na tama ang lumalabas na pagkain bago ito dalhin ng mga runners sa mesa. She is the final quality control at ayaw na ayaw ni Luke na ginajudge siya. Lalo na ng isang babae na sa tingin niya ay puro ganda lang ang kontribusyon. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang pinakaimportanteng order ng gabi. Service! Table 4! The VIP! Sigaw ni Luke. Nilapag niya ang signature Wagyu beef. Ito ang pinakamahal na dish sa menu. Grade A5 Wagyu, perfect sear, gold leaf garnish, truffle shavings, isa itong masterpiece. Lumingon si Luke sa mga food runners. Busy lahat. Ang available lang ay si Kevin, isang baguhan na medyo lampa at nanginginig ang kamay kapag nakikita si Luke. Tumingin si Luke kay Kelvin. Tumingin sa Wagyu. Umiling siya. Nakita niya si Angie sa gilid. Nagche-check ng wine list. You, take this to table 4. Utos ni Luke, tinuro si Angie. Me? Gulat ni Angie. Chef, I am the head waitress. I manage the floor. Kevin is free. No! Pilit ni Luke. Hinarang ang plato na parang poprotektahan niya ito kay Kelvin.
This is for the Sheikh's nephew! I do not trust Kevin. He breathes too hard. He walks like an elephant. One slip and my heart is ruined. Tinignan niya si Angie mula ulo hanggang paa. Sabi ni Luke. You walk like you are on a runway. Smooth, controlled. Use that vanity of yours for something useful. Deliver my masterpiece to the VIP without shaking it. Kumulo ang dugo ni Angie. Vanity? Pero dahil VIP nga ang guest at ayaw niyang mapahiya ang restaurant, nilunok niya ang pride niya. Okay, chef. She sighed, picking up the heavy plate carefully. Anything for the VIP. Pagtalikod niya, bumulong siya sa sarili niya habang naglalakad. Ang bigat, leche. Kung mahulog to, ipapakain ko sa iyo to ng hilaw. Dinala ni Angie ang wagyu sa table 4. Ang VIP guest, isang gwapong Arabo na nasa mid-20s, ay napatingin kay Angie. Your wagyu, sir? Sabi ni Angie nang nakangiti. Nilalapag ang plato ng dahan-dahan. Enjoy! Thank you. Ngiti ng VIP. What is your name? You have a lovely smile. I am Angie, sir. Sagot niya. If you need anything else, just let me know. Ngumiti ang VIP. Shukran, Angie. Nakita to lahat ni Luke mula sa pass. Nakita niya ang pagngiti ng VIP. Nakita niya ang pagngiti ni Angie. Biglang uminit ang ulo ni Luke. Hindi selos kundi inis. Pagbalik ni Angie sa kusina, sinalubong siya ni Luke. What was that? Bulyaw ni Luke. What was what? Takang tanong ni Angie. You were flirting with the guest. Akusa ni Luke. I told you to deliver the food, not to offer yourself as dessert. Can you not keep your flirting in your pants for 1 hour? Nanlaki ang mata ni Angie. Napahinto ang ibang cooks. Si Rico, napatigil sa paghalo ng soup. Chef! Sigaw ni Angie. Nawala na ang poise. He just said thank you. I just answered. Would you prefer I ignore him? It is my job to be hospitable. Hospitable, yes. Flirty, no. Giit ni Luke. Stop looking at men like they are prey. Focus on the food. I am not looking at any prey. Ganti ni Angie. You are the only one thinking that because your mind is dirty. Tumalikod si Angie bago pa siya makasapak ng chef. Mon Dieu. Bulong ni Luke sa sarili. She's dangerous. She charms everyone, even the VIPs. Hindi pa tapos ang gabi. Pagbalik ni Angie galing sa dining area, may dala siyang return dish. Ito talaga ang trabaho niya, ang harapin ng reklamo. At alam niyang ito ang ultimate trigger ni Luke. Lumapit si Angie sa pass. Seryoso ang mukha. Huminga siya ng malalim. Chef, tawag niya. Lumingon si Luke. Hawak ang tongs. Quoi encore? What now? Did the VIP propose marriage to you? Are you leaving us to become a princess? No, irap ni Angie. Table 7 sent the steak back. Dumilim ang mukha ni Luke. Impossible. I cooked it perfectly. Medium rare. Warm pink center. It rested for 5 minutes. It is scientifically perfect. The guest wants it well done, sabi ni Angie. Inabot ang plato. As in, dead, cremated, no pink like a shoe sole. Bumagsak ang balikat ni Luke. Tumingin siya sa plato. Isang prime ribeye, kulay rosa sa gitna, juicy. Para sa isang French chef, ang pagluto ng well done na steak ay isang krimen. Isa itong insulto sa baka, sa farmer, sa butcher, at sa Diyos. Non, Iling ni Luke, umaatras. I refuse. Chef! Banta ni Angie. I refuse! Sigaw ni Luke.
Tumingin siya sa sous chef niya. Pierre, tell her! Tell her we do not serve burnt offerings to pagan gods! Ang sous chef ay tumingin kay Angie tapos kay Luke. Chef, the customer is angry. He's shouting. Let him shout! Luke argued, waving his tongs. Tell him to eat chicken if he wants dry meat! Tell him to go to McDonald's! I will not destroy my ribeye! Chef, the guest pays. Pilit ni Angie, matigas ang paninindigan. The guest is king. Whatever he wants, we give. If he wants to burn his money, let him. Lumapit si Luke kay Angie. Yumuko ito para magpantay ang mukha nila. Ang lapit ng mukha niya. Naamoy ni Angie ang mint, espresso, at galit sa hininga nito. Listen to me, little Miss Sunshine. Bulong ni Luke. Intense ang mga asul na mata. In this kitchen, I am the king. The guest is just eating my art. Do not tell me how to paint. Do not tell me to destroy what I created. Napalunok si Angie. Ay, gwapo sana kaso baliw talaga. Konti na lang tatawag na ako ng mental hospital. Pero hindi siya nagpatinag. Tinaas niya ang kilay niya. Okay, chef. Sagot ni Angie. Kalmado. I will tell the guests that the executive chef refuses to cook his dinner because he is an artist. When he asks for the manager to complain about your attitude and writes a bad review on TripAdvisor saying Chef Luke is arrogant, I will show them this plate. Is that okay? Luke flinched. TripAdvisor, ang mortal na kaaway ng mga chef. Nagkatitigan sila. Staring contest. Luke saw the fire in her eyes. She wasn't scared. She was challenging him. She was holding his reputation hostage over a piece of meat. Kumuyom ang panga ni Luke. Merde! Mura niya, sabay hablot ng plato kay Angie. Fine! You want murder? I will give you murder! Hinagis niya ang steak sa grill ng padabog. Kumuha siya ng grill press, yung mabigat na bakal at idiniin ito sa steak. Die! Bulong ni Luke sa steak. Die for our sins! Usok everywhere. Ang amoy ng seared fat ay napalitan ng amoy ng char. Pinanood ni Angie ang pagpatay sa steak. Narinig niya si Rico sa likod na bumubulong. Rest in peace, Baka. Nung sunog na ang steak, nilagay ito ni Luke sa plato. Kulay charcoal gray na ito. Matigas. Inabot niya ito kay Angie. Here! Sabi ni Luke, puno ng hinanakitang boses. Take your charcoal! I hope the guest chokes on his bad taste! Kinuha ni Angie ang plato. Thank you, chef. Next time, no more drama, okay? It is just food. Ngumiti siya ng matamis at umalis. Naiwan si Luke na nakahawak sa dibdib. Parang inatake sa puso dahil sa culinary sacrilege. Score, Angie 1, Luke 0. Bandang 9 p.m., medyo humupa na ang rush. Mainit sa kusina. Sobrang init. Ang vents ay hirap na hirap higupin ang lahat ng usok. Nakatayo si Angie sa may waiter station sa gilid ng kusina, labas ng main cooking line, umiinom ng tubig. Pagod na pagod siya, masakit ang paa at ang lieg niya ay sticky na sa pawis. Dahil sa init, pinaypayan niya ang sarili gamit ang menu. Medyo pinawisan siya sa lieg. So, she casually unbuttoned the top button of her shirt to breathe a little. Hinawi niya ang buhok niya pataas para palamigin ang batok niya. Isang simpleng galaw, walang mali siya, naiinitan lang yung tao. Pero nakita to ni Luke mula sa kabilang dulo ng kusina habang naghahalo ng risotto. Nanlaki ang mata ni Luke. Mon Dieu, my God,
Isip niya. Look at her. Sa mata ni Luke, nag-slow motion ang lahat. Ang pagbukas ng botones, ang paglantad ng maputi at makinis na leeg ni Angie, ang paghawi ng buhok nito habang nakapikit at umiinom ng tubig. Para kay Luke, ang pagpapakita ng leeg ay universal sign ng submission at flirting. She's trying to seduce me. Bulong ni Luke sa sarili. She knows I am looking. She is waiting until the kitchen is quiet, and then she does this. She wants me to lose focus. She wants me to burn the risotto, so I will pay attention to her. Lumapit si Luke kay Angie. Nagmamarcha. Ang mukha niya ay pula. Hindi lang sa init ng kalan kundi sa confusion ng nararamdaman niya. You! Turo ni Luke. Nagulat si Angie. Muntik na niyang maibuga ang tubig. What? I mean, yes, chef? Button up! Utos ni Luke. Tinuro ang lieg ni Angie. This is a fine dining establishment, not a cabaret. Have some decency! Napakurap si Angie. Tiningnan niya ang top button niya. Isang butones lang naman ang nakabukas. Hindi naman kita ang cleavage. Leeg lang. Chef, it's hot! Paliwanag ni Angie. The AC is weak in this corner. I'm going to faint from the heat. It is hot because you are making it hot. Luke accused, his logic completely twisted. You are doing these moves, showing your skin, touching your hair, arching your neck. Do you think I am blind? I know what you are doing. What am I doing? Tanong ni Angie, litong-lito. I am just cooling off. Luke stepped closer, crossing his arms smugly. You are trying to distract me. You want me to look at you. You think because I am the chef, I will fall for your exotic charms. Tumawa siya ng mapakla. Nice try. But I am immune to women like you. High maintenance, proud, using your body to get favors. Not in my kitchen. Natulala si Angie. Ilang segundo bago nag-process sa utak niya ang sinabi nito. Kapal ng mukha! Feeling niya exotic daw at charming? At high maintenance? Siya? Na namamalengke sa Divisoria? At using her body? Leeg lang to, oy! Gusto niyang sapakin si Luke gamit ang frying pan. Pero naalala niya ang probation period niya. At naalala niya na kailangan niya ng pera. Huminga ng malalim si Angie. Ngumiti siya ulit. Yung ngiting may halong murder. Binutones niya ang damit niya hanggang leeg. Sinarado niya hanggang pinakadulo na parang sasakali na siya ng sarili niyang kwelyo. I'm sorry, chef. Sarkastikong sagot ni Angie. I didn't know my neck was so distracting for you. I will cover it up so you can focus on your risotto. We wouldn't want you to burn the rice because you were looking at my exotic skin. Tinalikuran niya si Luke at naglakad palabas. Pagkalabas ng pinto, narinig ng ibang waiters ang sigaw ni Angie sa hallway. Buisit! Ang kapal ng mukha! Akala mo naman kung sinong gwapo, mukha namang hilaw na pandesal. Sa loob ng kusina, naiwan si Luke na nakangisi. See? Sabi ni Luke sa sarili, bumalik sa kalan. She admitted it. She knows she is distracting me. But I won. She covered up. Bumalik siya sa pagluluto, feeling victorious. Hindi niya alam, simula pa lang ito ng giyera. At sa Tom and Jerry, hindi laging ang pusa ang nananalo. Mula sa likuran, pinapanood ni Rico ang lahat. Napapailing lang ito. Die. Bulong ni Rico sa sarili. Mukhang iba na yan. Yung galit ni Chef, para may halong gigil. Naku po. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito.
Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli,